Nagsisimula ang pelikula nang makatanggap ang Deputy Director ng National Security Agency, NSA, ng classified note mula sa CIA. Ibinunyag nito na si Arlington Stewart, isang empleyado ng NASA na tinamaan ng kidlat ay nakarecover ng napakabilis mula sa kanyang matinding paso. Gumagawa na ngayon si Stewart ng ilang kakaibang device at inihahatid ang mga ito sa mga pribadong tirahan. Pagkalipas ng 5 buwan, sa Virginia, maagang nagising sina Arthur at Norma Lewis nang may mag-doorbell. Habang si Norma, na may sira ang kanang paa, ay maingat na lumalapit sa pinto, nakita niya sa butas ang isang itim na kotse na papaalis. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at napansin ang isang plain brown na kahon sa kanilang balkonahe. Nang maglaon, binuksan ito ng mag-asawa habang nag-aalmusal kasama ang kanilang anak na si Walter. Nakahanap sila ng isang kahoy na kahon na may isang pindutan ngunit maaari lamang itong ma-access sa pamamagitan ng isang susi. Mayroon ding pakete na may note na nagsasabing tatawagan sila ni Mr. Stewart sa 5 p.m. Walang kakilala ang pamilya na may ganoong pangalan kaya nagpatuloy na lang sila sa kanilang araw. Ilang sandali pa, dumating sina Walter at Norma sa elite boarding school. Ang maliit na batang lalaki ay nag-aaral sa grade 5 habang ang kanyang ina ay nagtuturo ng literatura sa mga mag-aaral sa high school. Gayunpaman, nang hapong iyon, nakatanggap si Norma ng masamang balita na ikinababahala niya. Sinabi sa kanya ng punong guro na hindi na sila magbibigay ng anumang diskwento sa faculty para sa tuition fee ng kanyang anak. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang desisyong ito ngunit biglang dumugo ang kanyang ilong. Binigyan ni Norma ang punong guro ng tissue paper at sinisikap niyang maunawaan ang buong pangyayari. Ngunit sa loob niya, labis siyang nag-aalala dahil ang kanyang pamilya ay nabubuhay ng paycheck sa sweldo. Samantala, pumunta si Arthur sa kanyang trabaho sa NASA kung saan siya nagtatrabaho sa departamento ng optika. Isa siyang pangunahing miyembro ng pangkat na kasangkot sa pagdidisenyo ng kamera para sa Viking Mars probe. Gumagawa din siya ng isang personal na side project, sinusubukang gumawa ng prosthesis para sa paa ni Norma. Biglang, ang direktor ng departamento ng optics, si Cahill, ay nagbigay sa kanya ng isang liham mula sa dibisyon ng astronaut. Napag-alaman na si Arthur ay nag-apply upang pumunta sa kalawakan, na isang panghabang buhay na pangarap niya. Ngunit nalungkot siya nang malaman na ito ay isang sulat ng pagtanggi. Nakasaad dito na siya ay bumagsak sa mga psikolohikal na pagsusulit sa kabila ng pagkuha ng bawat iba pang pagsusulit. Pag-uwi ni Norma sa gabing iyon, nakatanggap siya ng pagbisita mula kay Mr. Arlington Stewart. Siya ay isang matangkad, matulis ang pananamit ngunit ang isang bahagi ng kanyang mukha ay nagulo dahil sa mga sugat na paso. Ibinigay ng Ginoo kay Norma ang susi na nagbubukas ng takip ng kahon. Higit pa rito, binibigyan niya siya ng alok, kung pinindot niya o ng kanyang asawa ang pulang butones ay mamamatay ang isang taong hindi nila alam, at tatanggap sila ng $1,000,000 bilang kapalit. Bilang patunay ng kanyang intensyon, niregalo sa kanya ni Stewart ang isang malutong na $100 bill. Pagkatapos ay idinetalye niya ang mga patakaran ng alok na ito, hindi siya maaaring magbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang mga employer habang si Norma at ang kanyang asawa ay hindi pinapayagang talakayin ang mga detalye nito sa sinuman. Matapos bigyan siya ng 24 na oras para magdesisyon, tahimik na umalis si Stewart sa bahay. Makalipas ang ilang oras, si Arthur, na tapos na ang pangarap sa buhay, ay umuwing talunan. Ibinahagi ng mag-asawa ang masamang balita na nakuha nila sa trabaho bago ibinaling ang kanilang atensyon sa kahon. Inihayag ni Norma ang tungkol sa pagbisita ni Stewart at lahat ng iba pang bagay na sinabi sa kanya ng estranghero. Pagkatapos ay siniyasat ni Arthur ang kahon ng malapitan at nagawa pang buksan ang base nito. Sa kanilang sorpresa, ito ay walang laman sa loob, wala kahit na ang pinakapangunahing electronics o mga cable. Nagtataka ito sa kanila kung paano malalaman ng isang tao kung pinindot ang button. Gayunpaman, napagtanto din ng mag-asawa na kung hindi sila magdedesisyon ng mabilis, maaari silang magkaroon ng malalim na problema sa pananalapi. Kinabukasan, ang isa sa mga katrabaho ni Arthur, si Jeffrey Carnes, ay nakatanggap ng nakakabagabag na tawag mula sa kanyang asawa. Inihayag niya na nakita niya ang isang babae na kinidnap habang siya ay nasa isang grocery store. Si Jeffrey, na pinagmamasdan ng isang tao mula sa malayo, ay nagsabi sa kanya na umuwi at ilock ang lahat ng mga pinto. Sa kabilang banda,
Umuwi si Arthur mula sa trabaho ng gabing iyon at kinumpirma na totoo ang $100 bill na ibinigay ni Stewart. Umupo sila ni Norma para matukoy kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang kanilang mga problema sa pananalapi ay tumataas at si Norma ay itinutulak lamang ang pindutan sa salpok. Makalipas ang ilang segundo, sa ibang bahagi ng lungsod, dumating ang mga pulis sa isang bahay upang imbestigahan ang mga ulat ng isang putok ng baril. Nakita nila ang isang patay na babae sa sala habang ang isang batang babae ay nakalock sa banyo. Samantala, dumating si Stewart sa sambahayan ng Lewis at binigyan sila ng malita na may $1,000,000. Malamig niyang kinukumpirma na may namatay dahil sa kanilang pinili. Kinuha ni Stewart ang kahon, na balak niyang dalhin sa isang bagong tao. Pero bago umalis, may sinabi siya na nakakagimbal. Kapag ang kahon ay ibinigay sa susunod na tao, sino mang malapit sa pamilya Lewis ay maaaring mamatay din. Sinubukan ng isang natatakot na Arthur na ibalik ang malita, ngunit hindi siya pinansin ni Stewart at nagmaneho. Gayunpaman, naisulat ng mag-asawa ang kanyang plate number. Sa lokal na istasyon ng pulisya, ang ama ni Norma, si Dick, ay nagtatrabaho sa kaso ng namatay na babae. Napag-alaman na ang babae ay walang iba kundi ang asawa ni Jeffrey. Hinala ng pulisya, ang asawa ang nasa likod ng pagpatay dahil hindi na siya matagpuan. Kinagabihan, ibinigay ni Arthur kay Norma ang prosthesis na ginawa niya para sa kanya. Tamang-tama ito sa kanya at pinahihintulutan siyang maglakad nang hindi na nahihirapan. Pagkatapos ay tumungo ang mag-asawa sa rehearsal dinner ng kasal ng kapatid ni Norma. Doon, ipinaparaffle ng mga magulang ng nobya ang mga donasyong regalo para sa Kapaskuhan. Napili ni Arthur ang unang regalo at pumili siya ng isang plain brown na kahon na mukhang ang iniwan sa kanila ni Stewart. Ibinalik niya ito sa mesa at binuksan kasama si Norma. Sa takot nila, naglalaman ito ng larawan ni Stewart noong buo pa ang buong mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsinungaling si Arthur sa kanyang biyenan, si Dick, na isang kakaibang sasakyan ang regular na dumadaan sa kanilang bahay. Pagkatapos ay ipinakita niya ang numero ng plaka na kanyang itinala kahapon at hiniling sa kanyang biyenan na suriin ang pagpaparehistro. Sa sandaling nakauwi na sila, masensinang tiningnan ni Arthur ang larawan ni Stewart at napagtanto na nakita na niya siya noon. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin sa isang poster ng unang paglalakbay ng Viking sa Mars at nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas, si Stewart ay isa sa mga manggagawa sa mismong misyon na iyon. Kinabukasan, tinawagan ni Stewart si Norma para balaan siya tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng pagsisikap na imbestigahan siya. Ngunit gusto pa rin niyang makilala siya ng personal, at tumugon siya na nasa likod bahay niya ito. Agad na lumingon si Norma at nakita ang isang random na lalaki sa labas, nakatitig sa kanya nang nakabuka ang bibig. Pagkatapos ay ibinaba siya ni Stewart at nalaman na siya ay nasa isang nakatagong opisina sa likod ng mga wind tunnel ng NASA. Samantala, binisita ni Arthur si Dick sa istasyon ng pulisya at nalaman na ang kotse ni Stewart ay talagang pag-aari ng NSA. Sinusubukan niyang iproseso ang impormasyong ito nang marinig niya ang kanyang biyenan na nagsasalita tungkol sa isang pagpatay na naganap kasabay ng pagpindot ni Norma sa button. Si Arthur, na desperado na makahanap ng anumang mga pahiwatig, ay humiling na dalhin siya sa pinangyarihan ng krimen. Maya-maya, nakarating sila sa bahay ni Jeffrey kung saan nakita ni Arthur ang isang larawan ni Stewart sa mesa. Mayroon ding maliit na booklet na tinatawag na Manual sa Pagsasamantala ng Human Resource na may nakasulat na numero ng tawag. Ang numero ng tawag ay isang natatanging address na nagtuturo kung saan matatagpuan ang aklat sa isang aklatan. Kaya, ninakaw ni Arthur ang booklet habang si Dick ay abala sa ibang lugar. Sa ibang lugar, namimili si Norma kasama ang kanyang ina nang may isang random na babae ang lumapit sa kanila. Sinabi ng estranghero kay Norma na pinahihintulutan ng NSA ito na gawin ito, na hindi siya mapipigilan ng NASA, at ang mga paksa ay ang lahat ay masayang kasal na mga kabataang mag-asawa na may anak. Binigyan din siya ng estranghero ng isang tala na may mga serye ng mga numero bago hinimatay habang dumudugo ang ilong. Ang isang gulat na Norma ay tumingin sa tala at napagtanto na naglalaman ito ng isang numero ng tawag mula sa Richmond Library. Sa sumunod na eksena, magkahiwalay na pumunta sa library sina Norma at Arthur, kasunod ang mga pahiwatig na nakuha nila. Dinadala siya ng kanyang numero ng tawag sa isang film roll na naglalaman ng video recording mula sa NASA. Lumalabas,
Ang footage ay mula sa paglulunsad ng unang Viking Mars probe kung saan tinamaan ng kidlat si Stewart. Mayroon ding isang clip ng kanyang pagdalo sa isang press conference bago ang trahedya. Matapos mapanood ang buong video, ginabayan si Norma ng dalawang babae patungo sa isang malaking bulwagan kung saan tila hinihintay siya ni Stewart. Sinabi niya kay Norma na simula nang tamaan siya ng kidlat, nakikipag-usap na siya sa mga alien life form. Gusto rin niyang malaman kung ano ang naramdaman ni Norma sa unang pagkakataon na nakita niya ang pumangit nitong mukha. Sinagot ni Norma na naramdaman niya ang pagmamahal dahil alam niya kung gaano kasakit ang naidudulot ng pagpapapangit sa buhay ng isang tao. Hindi bababa sa maaari niyang itago ang kanyang paa, habang si Stewart ay kailangang dalhin ang kanyang kalahating sunog na mukha ng hayagan. Idinagdag pa ni Norma na hindi na siya muling maawa sa kanyang sarili. Nagulat sa kanyang mga sinabi, inabot ni Stewart ang kanyang kamay patungo sa kanya. Magiliw itong hinawakan ni Norma ngunit agad na nawalan ng malay. Sa kabilang banda, ang numero ng tawag ni Arthur ay humantong sa kanya sa isang libro na naglalaman ng isang artikulo sa pahayagan tungkol sa isang empleyado ng NASA na tinamaan ng kidlat. Sa sandaling matapos niya itong basahin, ginabayan siya ng isang grupo ng mga tao sa reception ng library kung saan naghihintay ang asawa ni Stewart na si Clymin. Dinala niya si Arthur sa isa pang silid kung saan lumitaw ang 3 gateway mula sa sahig. Dapat na ngayong maingat na pumili si Arthur dahil isang gateway lamang ang humahantong sa kaligtasan habang ang dalawa naman ay humahantong sa walang hanggang kapahamakan. Inunat ni Clymin ang kanyang kamay at nagsimulang dumugo habang pinapagana niya ang mga gateway, na nagiging 3 haligi ng tubig. Pagkatapos ay pinili ni Arthur ang pangalawang gateway at nasisipsip ng isang nakabulag na puting liwanag. Ilang sandali pa, lumabas siya at ang haligi ng tubig sa kanyang silid, na nagpapahiwatig na ginawa niya ang tamang pagpili. Lumutang siya sa ibabaw ng isang natutulog na Norma, na nagising sa harap niya at bumagsak ang tubig sa kama. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Walter upang tingnan sila at sinabi kay Norma na kagabi ay umuwi siya na mukhang zombie. Hindi siya umimik at dumiretso sa kama. Samantala, si Cahill ay lihim na nakikipagkita sa isang empleyado ng NSA at ang dalawa ay may pag-uusap tungkol kay Arlington Stewart. Lumalabas, matapos tamaan ng kidlat, namatay si Stewart at dinala ang kanyang bangkay sa morgue. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nabuhay siyang muli at inilipat sa isang ospital ng militar na may mataas na seguridad. Simula noon, si Stewart ay nagpapakita ng ilang mga pambihirang kakayahan, tulad ng mas mabilis na paggaling at paghinto ng pagkasira ng cellular. Bumalik sa kanyang lihim na hideout, nakipag-usap si Stewart sa isa sa kanyang mga tauhan. Malinaw na ngayon na isang advanced na alien life form ang nakipag-ugnayan kay Stewart matapos siyang tamaan ng kidlat. Hiniling sa kanya ng mga dayuhan na ito na gumawa ng isang pagsubok upang masuri nila kung ang sangkatauhan ay dapat pahintulutang umiral o hindi. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Stewart na ang mga tahanan, kotse, at TV ay lahat ay kahon. Sa katunayan, pinagtatalunan niya na ang katawan ng tao ay isang kahon din para sa kaluluwa. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya pumili ng isang kahon para sa pagsubok na ito ng hinaharap ng sangkatauhan. Ang pagsusulit na ito ay maipapasa lamang kapag sapat na mga tao ang tumangging pindutin ang pindutan, pinipiling magtrabaho para sa higit na kabutihan kaysa sa kanilang pakinabang. Inihayag din na ang mga tauhan ni Stewart ay naghahanda para sa isa pang pagsubok sa Massachusetts. Kalaunan ng gabing iyon, pumunta ang pamilya Lewis sa kasal ng kanyang kapatid. Sumasayaw sina Arthur at Norma at inilarawan niya ang kanyang karanasan sa silid-aklatan bilang isang mainit na yakap, hindi dito o sa kabilang buhay, ngunit isang bagay sa pagitan. Ngunit habang nagsasalita siya, bigla siyang naduduwal at lumabas para huminga. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Jeffrey sa lugar at itinutok ang baril kay Arthur. Nagsisimula siyang bumulong ng walang katuturan, sinabing huli na para sa kanya ngunit maaari pa rin niyang iligtas ang iba. Pagkatapos ay pinilit niyang sumakay sa isang truck ang isang mukhang nalilitong Arthur. Samantala, napansin ni Walter at Norma na nawawala si Arthur at nagmamadaling hanapin siya. Ngunit isang grupo ng mga lalaki ang dumating nang wala sa oras at kinidnap silang dalawa. Sa truck, ipinakita ni Jeffrey kay Arthur ang ilang mga classified na file na nagdodokumento ng mga aksyon ni Stewart pagkatapos niyang bumalik mula sa mga patay.
Nabatid na sumailalim si Jeffrey sa parehong box test na kasalukuyang pinagdadaanan ni Arthur. Sa huli ay kinailangan ni Jeffrey na patayin ang kanyang sariling asawa para sa kapakanan ng kanyang anak na babae na dinukot ni Stewart. Maya-maya, huminto ang truck nang makita ni Jeffrey ang isang lalaking nakasuot ng Santa Claus na nakaharang sa kalsada. Ngunit bago pa makapag-imbestiga ang mga lalaki, ang kanilang truck ay biglang nahagip ng isa pang sasakyan na nagpapakitang si Santa ay isa sa mga empleyado ni Stewart. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan na lamang nila ang bangkay ni Jeffrey sa loob ng truck. Ang eksena ay biglang nagbago at nakita ni Arthur ang kanyang sarili na umaalis sa isang hangar ng NASA. Si Cahill, na naghihintay doon, ay nagsabi kay Arthur na anuman ang susunod niyang gagawin ay magkakaroon ng mas malaking epekto kaysa sa maaaring isipin ng sinuman. Kasunod nito, sina Arthur at Norma ay dinala pabalik sa kanilang tahanan, kung saan naghihintay si Stewart para sa kanila na may huling pagsubok. Binago niya ng genetically si Walter at ginawa siyang bingi at bulag. Kasalukuyang nakakulong ang kawawang bata sa banyo sa itaas. Ngayon, ang kanyang mga magulang ay dapat pumili sa pagitan ng dalawang napakahirap na pagpipilian. Ang una ay nabubuhay sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay na tinatangkilik ang kanilang pera at pakikitungo sa isang anak na may kapansanan. Ang pangalawa ay maaaring patayin ni Arthur si Norma, na ibabalik kay Walter ang kanyang mga pandama. Kung pipiliin nila ang pangalawang opsyon, ang pera ay ilalagay sa isang account at maa-access ito ni Walter kapag siya ay naging 18. Pagkatapos ay inilagay ni Stewart ang isang revolver sa isang mesa at hinihiling sa kanila na gumawa ng kanilang desisyon. Galit na galit, kinuha ni Arthur ang baril at itinutok ito sa ulo ni Stewart. Ngunit ipinaliwanag ng huli na ang pagpatay sa kanya ay maglalagay lamang kay Arthur sa bilangguan habang may ibang ipapadala upang isagawa ang mga pagsubok na ito. Pagkaalis ni Stewart, ang mag-asawa ay nagmamadaling pumunta sa banyo. Ngunit ito ay nakalock at hindi nila masisipa ang pinto dahil si Walter ay nasa kabilang panig. Pagkatapos ay nagpasya si Norma na hindi niya makikita ang kanilang anak na ganito, kaya't hiniling niya kay Arthur na barilin siya. Nasasaktan ang ating bida sa ginawa sa kanila ng kasakiman, ngunit sumasang-ayon din siya sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay mapusok na naghalikan ang mag-asawa at hinila ni Arthur ang gatilyo, naglagay ng bala sa puso ni Norma. Kasabay nito, ang isa pang mag-asawa sa kapitbahayan ay nagtutulak sa pindutan sa kahon. Samantala, bumalik si Arthur sa pintuan ng banyo upang kausapin ang kanyang anak ngunit dumating ang mga pulis at agad siyang dinala. Sa halip na paalisin sa isang sasakyan ng pulis, inilagay siya sa loob ng isang itim na kotse na pagmamay-ari ng NSA. Sinabihan ni Cahill si Arthur na huwag mag-alala dahil aalagaan niyang mabuti si Walter, na ngayon ay nakabawi na sa kanyang katinoan. Sa pagtatapos ng pelikula, kinuha ni Stewart ang kahon mula sa bahay ng kabilang pamilya, handa itong ibigay sa bago. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.